Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's vlog, katatapos lang po natin maglaba. At ayan, magbre-breakfast pa lang tayo at diretso pa ng halian na dahil mag-aalas 11 na. At andon na si Papa Beats, sinusundo na si Creslin dahil hapdilan po sila ngayon. Last exam po nila. Last sa exam sa periodical test. Biyernes na araw. So, pinapasundo mga 11 pa lang. At yung, natin, Miss China yan. Busy siya sa nagdo-drawing. Wala po silang klase dahil deliver ng nila, feeding. Tapos kahapon wala din silang klase dahil Rosary Month. Tapos hindi naman po tayo nakapunta doon dahil may sinat si Siya, tapos inuubo. Ngayon wala na po siyang lagnat. Ubo na po yung nagpapaiwan, pati si Creslin inubo dahil sa panahon natin ngayon na mainit tapos biglang uulan. Hi! Hi, guys! Yan, bagong guli yan. Tas, hinihintay ko lang po, yung ulam ko pala is, ayan, chorizo, tas ginamos, lawlaw. At hinihintay ko po yung okra kong niluluto. Kaparis natin po sa lawlaw. Ayan, kumukulo na po siya. Nilagang okra. Ayan, malambot na. Pwede na po. Pwede na po hanguin. Fresh pa po ang okra. Bagong pitas. 25 lang po yung kilo. Galing pa sa sa taniman. Pag doon ka na sa talipapa bumili, yung 10 pesos mo is 5 peraso lang okra. Yan, luto na po yung okra namin. At Siya kakain din. Nainggan nyo po siyang kumain. Nakatatapos lang po naman niyang kumain dahil late na po siyang nagising. Dahil siguro sa kauubo niya kanina mga madaling araw, sila po ng atin niya. Pero ngayon na parang wala. Umaatake lang po yung ubo nila pag padating na po yung mamadaling araw dahil malamig yung panahon. So ayan, magpre-pray muna si Siya dahil wala po yung atin niya. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Blessed are Lord, give God you the Sabbath to save for David. Amen. 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 Yan, very good na po si Siya. Marunong na din po siyang mag-pray. So, yan, kain muna tayo guys. Pananghalian, umagahan at saka pananghalian na po ito. Naglaba po ako kanina. Lahat po linabhan ko, kumot at saka mga punda. Dahil, baka lang po. Pakauwi po tayo ng Tacloban bukas o sa linggo. Pero si Papa Beats, papaunahin ko muna siyang pa-uwiin mamayang gabi kasi nagmamaktol na. Paunahin ko pag-uwi niyan para naman po tayo medyo makapagpahinga. Kasi para din si Papa Beats bata na natin, inaasikaso. Ayan, nilabhan ko lahat yung mga labahin namin ngayon, saka yung kumot at saka punta. Hanggang doon po yan. Kasi pag nakapaglaba po tayo, talagang labahan the best. At saka maganda po yung panahon ngayon. Pagka maya-mayang hapon is kukulimlim at uulan na naman. Kaya yun po yung nagkakasakit yung mga bata. Kalimitan po dito yung mga bata may mga lagnat, sipon at ubo. Una pong umuwi si Papa Beats mamaya. Paunahin ko na lang po yan. Dahil hindi pwede pong umalis po tayo na walang maiiwan dito. Dahil yung hinihintay ko si Jing. Sa Sabado pa uuwi si Jing dito ng gabi. Bali, 28.
balak ko sana, kung meron lang talagang maiiwan na maanuhan mo, ano ba sa tawag yung may mapapagbinlan mo sa kanila na mabuti, makakauwi po tayo. Nag-aalanganin naman po akong umalis na walang kasama silang dito na matanda. Sabi nga ni Jing, pwede naman kayong umuwi na lang kasi uwi naman po siya sa Sabado ng gabi kasi may klase pa po siya sa city sa umaga. Iniisip ko naman maglalaba pa po siya, may klase, so parang malilit yung pag-uwi niya dito. Tapos si Sansan naman bukas Sabado meron pa siyang practice. So bali kung uuwi ako, wala silang magiging kasama. So sabi ko kay Papa Bits kanina, tinanong ko siya, o ano mauna kang umuwi? Huwag mo kong hintayin dahil marami po akong inaasikaso. Okay lang ikaw. Wala ka namang inaasikaso. Medyo nagatubili pa siyang sumagot sa akin. Sabi ko sa kanya, mauna ka na lang umuwi doon dahil walang maiwan yung mga bata. Hanggang 29 pa man yung yung biyahe ng ng Bilyaba or sa dry dock. So ayun, naghanda na po siya. Mamayang alas 8 siya alis dito, pupunta na ng dry dock. Tapos yung alis ng barko doon sa Danau is alas 11, alas 12 ba? Kinakailangan niyang magpunta doon ng maaga, baka pila dahil yun nga last yung klase Friday. Sa November 6 naman po yung yung balik. Iwan ko naman po kung tuloy yung ni Chrislyn ayuin sa November 4, Sabado yun, sa susunod. Iwan ko kung tuloy. Kasi ngayon nga, pinakuha sila ng maaga dahil yung mga teacher is magmi-meeting daw. Sana nila, palitan yung schedule. I-extend yung schedule ng New In. Dito na. Parating na. Narinig na po namin yung motor. Kasama na si Chrislyn. At tingnan nyo si Chrislyn. Yung suot ni Chrislyn na yan. Dalaga na si Chrislyn. Say hi. Hi guys. Yan si Chrislyn. Yung sandal niya, tingnan nyo, pang dalaga na. Mata. Kumusta? Kumusta ang exam? Wala man. Wala man? Wala man Wala ma-cancer? Hindi na. Wala lang kami na sulat. Isa lang yung sulat namin. Isa lang. Pero binigyan kami ng Basahin. Pero yung ginawa ko, yung gusto ko. Isang saan nakitan? Alright. Ada eskwelahan? Checkpoint po po. Checkpoint? O, dito may sa may, pagkurbada ba may DBM. Yung kaparalitan ng tuwan ni tatay. Dito ito. Ang dakop. Kamu? Ikaw? Palitan lang siya. Isama ninyo punitaan. Kanang ORCR daw kami dahil lisensya. Kaptan ko na. Sige. Okay. O ginandam mo? May checkpoint na naman. Dahil uso po yung checkpoint ngayon,
mula pa nung Lunes, araw gabi yung checkpoint po dito. Sila Alrex at saka ng jowa niya nung galing po kami kila Mariel. Gabi na yun, mga alas 8. Na checkpoint po sila. Meron po silang ticket 1.5. Kaya yun, hindi namin pinapayagan si Sansan na magmotor-motor dahil uso po yung yung checkpoint ngayon dahil gun ban. Kasi pinadiretso ko po si Papa Pitch doon sa eskwelahan ni Sansan dahil hindi po nakagbaon yun kaninang umaga. UN din po nila ngayon. Tapos, hindi pa ako nakapaghanda. Nakaluto po ako ng kanin. Hindi pa ako nakapaghanda ng ulam kasi kala ko siya po yung magluluto. Itlog lang naman at saka tosino. Siguro na natamad dahil mag-alas 7 na. Sabi ko sa kanya, hindi ka magbabaon. Wala naman ko nun. Marami pang salita. Hindi ko na lang pinatulan. Ayun, lumakad, sakay agad ng motor. Nisip ko na lang po na susundo naman si Papa Bits kay Chrislyn. Padadalan ko na lang po ng baon. Yun, ninatid muna. Kaya, nakaano po si Papa Bits ng checkpoint. Pero wala namang problema kay Papa Bits dahil kumpleto sa papilis. May restaurant tsaka may lisensya. Babasa na. Hindi siya. Patikano. Patikano, dako. Kano? Wala ka lisensya. Pati daw kano. Huli. Siya rin po ko ng kano akon. Ano din? Mayan kasi yan. Babae. Kasi Ano yan? karamihan ng mga riders walang lisensya. Paporma-porma lang. Riders baga tingnan. Pero wala naman po sila, hindi naman po kompleto yung yung mga papeles nila. Kung registrado yung motor, wala naman lisensya, matitikitan din. Kasi yung ngayon, yung checkpoint, iniisa-isa talaga. Walang pinapalampas. Kahit yung taxi, bus, Pero yung bus, okay lang naman dahil hindi naman sila magbibiyahe kung walang mga papilis na hinahawakan. Ano yan, nahuli? Estudyante. Oo, mga estudyante kasi yung mga estudyante dito, may mga service. Pag natatimingan na checkpoint, yun, kawawa. Walang pakawala yung mga tricycle driver kasi sa yung kurbada. Pagligo mo, yan. Magugulat ka, may checkpoint na pala. Dito sila sa may kurbada. May hinabo nga, matanda. Hanggang doon sa may barbecuehan. Nabdan. Kung may checkpoint naman, wag ka, yung iba kasi parang natataranta, nagpapahabol. Lalong nagkaka-violation yung ganun. Ito hirap lang po kaya ada may bulan. So, ayan po guys. So, uwi na po si Papa Bits ng Tacloban. Uwi muna siya. Uwi muna tayo sa Tacloban. Mambabadil po siya, mambabadil. At hatid natin po siya sa labasan. Mumotor, tapos pabalik. Ako na lang po yung magmumotor. Diyan lang po sa may tulay dahil baka may checkpoint sa unahan. Helmet.
Excited po si Papa Bits na umuwi. Pagdating doon sa Tacloban, agoy, agoy. Dito na po kami sa waiting shed. Dito na lang po kami mag-aabang ng bus. Hindi na lang po tayo pupunta doon sa may 7-Eleven dahil baka mayroong checkpoint. Waray. Dito na lang po tayo mag-aabang. Madilim. Kailangan ni Papa Bits pumunta ng Danao Port kasi maraming pasaheros ngayon dahil last day sa klase nga. Yung mga iba opisina, yan, van po yung nasakyan ni Papa Bits. Bye-bye muna, Papa Bits. Nandito na po tayo sa bahay. At ayan, naghanda na po sila ng hapagkainan. Kakain na po kami. Excited si Papa Bits umuwi. Hindi na naghintay na kumain. Yun nga, sabi ko, kailangan maaga pumunta si Papa Bits dun sa dry dock kasi marami ngayong pasaheros. Maraming magsisiuwian, magbabakasyon dahil walang klase na. Ayun. Pinauna ko si Papa Bits. Gustong-gusto na kasing umuwi. At ang ulam po namin ay yung ano pala ni Papa Bits baon, itlog at saka skyflakes. 3 itlog at saka 3 skyflakes. Tapos doon na lang daw siya bibili ng tubig. At yung ulam po namin ngayon is special. Pansit kanto na nga ang hang at hotdog. Yan po yung ulam namin. Hindi na naghintay si Papa Bits. Yan, kain na po tayo at mag-pray muna. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, amen. Blessed is, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive for thy one kingdom, Christ, our Lord, amen. May the Father, Son, and Holy Spirit, amen. Sige, kain na. May pasahe ba nila? Oo, may pasahe ito Papa Bits. Yan, kain po tayo guys. Ang 100, yung pilo. Ha? Ito sa na ito. Pinauna ko po si Papa Bits na umuwi ng Tacloban dahil darating bukas yung solar na in-order ni Mama Walin para doon sa bahay. Kasi naputulan na po ng kuryente doon sa bahay dahil nakikikabit lang po kami sa kapatid ko. Naputulan dahil hindi po ako nakapagbigay ng pangtapar. Tapos di na po sila pinakabit. Kaya ayun, sabi ko na mag-ano na lang, mag-solar. Para wala silang babayaran sa ano, sa kuryente. Yung kailangan lang naman doon is ilaw na magliwanag yung ano, yung bahay namin. Masarap yung kanton na maanghang. Dali-dali lang po si Papa Bits na sumakay na ano ng van. Nagtatanong pa yung konduktor. Is M Cebu.
Sabi niya, sasakay na lang daw. Iwan ko kung magkano yung yung pamasahe kasi hindi paro-pareho yung singil ng yung mga van na iba. Minsan mahal, hanggang lang po, dry dock. Kung sa bus, papasahe ka lang po ng 35 yata. Yung singil sa sa van, minsan 100 or 50 pesos. Iwan ko kay Papa Beach. Tapos tinuruan ko muna kung saan siya uuna kasi tanong meron daw hinihingi pa 5. Wala. Yung hinihingi lang yung ID dahil kukopyahin yung pangalan mo at saka edad. Pagkatapos doon, sasakay pa siya ng pagkababa ng dry dock, sasakay pa siya ng single na motor. Pasay pa po siya ng 30 pesos. Tapos magbabayad pag dating sa ticketing area, magbabayad po siya. Tapos tatawid sa isang maliit na parang barracks para sa terminal fee. Babayad pa siya doon ng 15 or 25 yata. Tapos ihahatid na po siya doon hanggang sa waiting area doon sa barko. Sabi ko sa kanya, huwag kang maghinay-hinay. Kailangan mabilis para hindi ka mahuli, maka agad ng upuan. Kasi tiyak marami talaga ngayong pasaheros. Kasi mag-uundas. November 6 pa yung balik ng klase at saka opisina. Naubos ka na yun. Naubos na, Pansit Canton? Naubos agad? Sige. Ubusin mo yan. Para mawala yung yung ubo. Yan, hindi na po sila naggamit ng kutsara. Nagkamay na lang po sila, nagkamay. Yan, kami lang po. Tahimik lang po ang kabahayan. At marami po akong nakakasalubong na may mga motor. Mga bagman siguro. Kasi umaano lang po sila. Nagpapa sa gilid. Simula na ngayon ng gapangan. Kung mayroong ipagagapang. Tapos na po kaming kumain. Kaya ayan, ako lang po yung maghuhugas para malinis na malinis. At nagpapaano pa tayo ng pagkain nila Bon. Nagpapalamig kasi mainit pa. Kaya ako yung naghugas. Para walang balik-balik na gawain. At nakapagligpit na po ako ng mga nilaban ko kanina. Umaga, natuyo lahat. Tapos yung gagawin natin po ngayon naman is magpupunda tayo sa mga unan. Na bago tayo makauwi, kung makasakay pa tayo na sa 29, nalabhan lahat ang mga dito sa bahay. Para pag alis ko, lahat mabango.
Kasi last na biyahe, 29. Tapos, may walang biyahe sa 30. Sa 31, walang biyahe yata. Or sa pizza 1, meron. Pizza 2, wala. Tapos, sa pizza 3, meron. Baka sa 1, makauwi. Makabalik ulit dito. Kasi sa November 4, yuin na nila nila Chrislyn. Pero iwan ko lang kung makauwi po tayo sa sa 29. Kung kailan lang po dadating si Jing. Dahil marami pang activities si Jing na inaanuhan ngayon. Yung mayroon po tayong mapapag-iwanan sa mga bata. Kasi bukas, pa ni Sansan, practice dahil naman po sa kanilang competition. Tapos na po yung entrance nila, acquaintance, tas yung nila po kanina. Tas yung nahuli nilang activities na prepare para sa November 16 or 19 ba, yung competition nila sa banda. Na po yung pag-uwi natin, nagkakaudlot-udlot dahil iniisip ko hindi lang po tayo magtatagal doon, ilang araw lang. Ewan ko lang, tingnan na lang po natin yung yung lakad ng araw or panahon. Pinauna ko na lang po si Papa Bits na magbiyahe para naman po siya makauwi dahil matagal na po niyang inaasam-asam na makauwi minsan ng Tacloban. Kaya yun, siya na lang po yung pinursigi na makauwi. Kasi hindi na po na-drawing yung hindi na po na-drawing yung yung mukha ni Papa Bits. Binibiro ko po na hindi makakauwi ng Tacloban. Yung nguso ni Papa Bits masasabitan na po ng basket. Agoy. Wala na magpapasounds, guys. Wala na daw magpapasound, sabi ni Sia o ni Chrislyn. Magiging tahimik na po yung namin, yung umaga. Kung wala si Mama Dax, si Tito Jing magkakanta na naman. Kung si Tito Jing naman yung maiwan dito, yung bantay sa kanila, magpapareho lang sila, kakanta. Maingay sila, maingay. Ako guys, magkakanta ako si Tito Jing kasi marunong naman po ako papagpraktisin ka ng mo para sa November 4. Yung pasensyo, yung paso-paso. Papraktisin ka ni Tito Jing. Tara, practice kita. Yung labawok. Praktisin ka sa labawok. At saka marami po ditong nagtatanong kung meron po kaming iski. Kahit naman po kami merong iski at saka si Sansan hindi naman po iski. Hindi naman po kami dito pa nakarestro. Maraming nagtatanong kung saan ang bahay nila, Pulano, at saka kung meron po kaming iski dito. Sabi ko wala. Hindi naman po kami dito nakarestro. Pero kung meron pong pangbigay dito galing sa barangay, nakakatanggap po kami dahil si Papa Bits nakalista doon sa barangay. Dahil inilista po siya dito sa kaibigan namin na isang tanod sa barangay. Kung ano po yung sa barangay, halimbawa mabigay po ng ticket, yun nabibigyan po si Papa Bits.
Tapos sabi ni Jing, magpaano daw na, magpalipat na daw po kami ng rehistro dahil meron po sila dito libreng gamutan. Diyan kung magpupunta ka lang doon sa Sugod, sa pinaka-munisipyo nila, may libre. Hindi po pahirapan. Inaano ka agad, ini-entertain. Nagpapaiwan pa yung ni Papa Bits. Pabango. Mabango pa yung yung kwarto. Mag-ano po tayo ng punda. Maglalagay sa unan. English ni Papa, bigyan bayaan lala. Walang magpapatugtog muna pag umaga dahil wala si Papa Bits. Alas 5 pa lang kasi ng umaga, nakatugtog na yung niya, speaker. Hindi naman ibig sabihin na ayoko ng ng music. Yung music lang ba na sakto lang, hindi yung mabibingi ka na. Nandito lang siya sa kwarto, nagkukulong. Nakasarado, naririnig pa namin dahil bukas naman yung bintana. At saka, yung kwarto ni Jing, parang studio. Kasi yung niya, yung disco light is, linagay din po niya dito, ikinabit dito sa may bintana. Patay yung ilaw, nagpapatugtog siya, tas nakabukas yung niya, disco light. Mahilig si Papa Bits sa sounds. Yung sounds niya na mga kundiman. Ayan po yung ni Jing na kwarto. Ayan po yung speaker niya, yung stand sa cellphone. Tas siya yung natutulog dito. Pumalit siya kay Pix. Kasi si Pix dito naman yung natutulog nandito sa Cebu. Tapos ayan, hindi ko pa nilagyan ng ng bedsheet. Hindi pa nakalagay. Ilalagay ko lang yan pag dumating na si Jing. Kasi siya yung matutulog dito. Kasi sa naman po kami natutulog sa kusina. Sa kusina. Dahil yung sala namin dito is maliit. Hindi kami kakasya. So, yung maluwag lang po namin is yung kusina. Kaya dito kami natutulog. Ayan. Dito po yung pinakakwarto namin. Kung maayos na po ito, sabi ni Mama Walin sa mga January na lang mag-uumpisa sa pag-ayos dito. Doon sa unang pinatayo ni Jing. Sa January na lang dahil nagipit po siya ngayong buwan na to, October, dahil marami pinagkagastusan. Sabay-sabay yung gastusin ng 3 kuan niya. Kidus. Maraming binili. Mga pangangailangan sa UN. Exam ni Sansan. Stig na ay diding ko na stig. Basta ito. May daging. May daging. Anong masasabi niyo dyan? Sunod sa akin, hindi naman tumutulong. Kasi siya, sabi niya, iiyak daw siya kung wala na kayo. Sus, bakit iiyak?
Ewan ko sa kanila. Katapon ko ang madat sa minarayan ko. Alam niyo ba guys? Binigyan ako ni teacher ng parasahin kasi wala naman kaming Klase. Pasok. at hindi daw maglalaro-laro lang. Oh, laro-laro lang. Kung pinapahiram kayo ng cellphone ng mama nyo, i-search nyo si Teacher Aya online tutor para makabasa kayo. Nandito pa yung TV, yun po yung pinanonood nila si Teacher Aya. Kaso lang, nandun naman kay Jing ginagamit. 1, 2, 3, go! Sabi Lola Minsan Tinay. dyan sa computer sila nanonood. Lola Tinay. Sabi po ni teacher, wag po kayo magtigil ng assignment. Sila ko dapat inulangan. Alin na? Tatahiin natin dahil butas, nasira na yung Lola, yung zipper. Lola Tinay. Lola Tinay. Anong merienda?